Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. No? VP Sara naniniwalang naging katawa-tawa ang Pilipinas sa pagsuko kay FPRRD sa ICC daw mga kababayan. No? At tila sinabi nga rin niya dito no, na nahihiya siya bilang Pilipino. No, saan nangyari na to mga kababayan? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so alamin natin bakit nga ba ito nasabi ng ating Vice President na siya mismo ay parang nahihiya no, bilang Pilipino sa nangyari mga kababayan na pag-surrender no, netong pagbigay kay FPRRD sa ICC mga kababayan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Alright, let's go! Hinihintay na ni Vice President Sara Duterte kung sino sa kanyang mga kapatid ang bibiyahe patungo sa the Netherlands upang mabisita ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob na ng detention facility sa International Criminal Court, sasalubungin ni former President Duterte ang kanyang ika-80 kaarawan sa darating na March 28. Kaugnay nito, plano ni VP Sara na i-apply ng permit ang kanyang mga kapatid upang madalaw sana ang kanilang ama sa kanyang birthday. Nag-aantay ako kung sino sa mga relatives namin no, ang darating. So hindi ko alam kung makakarating yung aking mga kapatid. Ang plano ko ay i-apply sila lahat ng permission to visit. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung oras. Okay, so sana lang no mga kababayan na ikinikinita ko rito maging maayos no, yung kanilang pagpasyal dyan no, sa ICC o sa Netherlands. Baka naman yung mga supporters magwala rin kayo dyan. No? Hindi naman natin pinipigilan yung mga supporters na yan, pero sana maging maayos dahil, di ba, pagka nagkagulo kayo dyan, mas lalong nakakahiya ang Pilipinas sa gagawin ninyo. Di ba, imagine ninyo, doon kayo magwawala, doon kayo manggugulo. Oh, tuloy. Anong araw na yon para makasama nila ang aming papa sa kanyang birthday. Ayon sa Vice President, Well, okay lang din naman siguro no, na pumunta sila ron dahil nandun yung kanilang ama, ang dating Pangulong Duterte, para i-celebrate din no, yung nakakaarawan ng kanilang ama na si FPRRD no, na nakakulong nga ngayon sa The Hague, di ba? So, karapatan nila yon bilang mga anak kung ano yung gusto nilang gawin. No, wag naman nating masyadong batikusin. Okay, so karapatan nila yon bilang pamilya. Ang tanong, kung papayagan silang lahat sabay-sabay doon. Di ba? Yun na lang yung magiging katanungan dyan. No, kung lahat sila ipapayagan ng ICC, no, na magsama-sama, no, na ipagdiwang ang kaarawan ng dating Pangulong Duterte doon po mismo sa loob ng ICC. sa ngayon ay maayos naman ang kalagayan ng kanyang ama sa loob ng detention center. Bagaman iniinda nito ang pananakit ng kanyang tuhod at likuran na anyay normal na sa edad ni former President Duterte. Personally, kapag nandoon ako, okay naman siya. Tinatanong ko siya kung meron siyang nararamdaman. Sinabi niya, nararamdaman ko ay natural sa isang matanda na tao. No? Masakit yung utuhod, masakit yung likod. Meron siyang nararamdaman na sa lamig, ba? Yun. Ayan, mga babayan na umamin na ang dating Pangulong Duterte na yung karamdaman niya o yung nararamdaman niya ngayon, no, dahil kadahilanan na rin yan no, na siya ay matanda. Yung pananakit ng likod, yung sa tuhod nga naman, di ba? Pag matanda ka na, no, ganun talaga. No, nararamdaman talaga yon, di ba? At wag naman na magpalabas itong mga kabilang parlor, no, itong mga DDS na to, na nasabi kasi nila masyadong yung exaggerated, no, kawawang-kawawa daw si Duterte ron, si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. No, hindi naman gagawin niya ng ICC. 'Di ba? Yung state of the art naman siguro yung kanilang mga medical equipments diyan, 'di ba? At magagaling naman siguro no, yung mga doktor na nandiyan sa ICC. Huwag nyo namang exaggerate na walang ginagawa o talagang pinababayaan
no, ang dating Pangulong Duterte. Dahil pag ginawa nila yon, kasiraan din ng ICC yan. Diba? Ganun lang kasimple yun. Kaya yung mga nagpapakalat ng mga fake news dyan, umayos-ayos kayo. No? Baka lalong magalit yung ICC, no? At hindi payagan, no? Ito nga si dating Pangulong Duterte, no, na makauwi sa Pilipinas o makapag-file ng ng parang bail. 'Di ba? Pinag-aaralan pa 'yon. No, dahil at baka dun sa mga katitiran niya sa ICC, baka lalo pang hindi payagan 'yan. So kagagawan niyo pa 'yan. No, kayo pang naging dahilan, okay? So nahihirapan siya mag-acclimatize. Kaya lagi siyang balot na balot. So far, wala siyang gana masyado kumain. Sinasabi niya, nag-request siya ng gatas at prutas at pinaabot namin yon sa kanyang doktor yung request. Samantala, muli namang binigyan diin ni VP Sara na kahiya-hiya ang ginawang pagsuko ng Pilipinas sa isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Kayo ba sang-ayon diyan, mga kababayan, no? Na anong opinion ninyo diyan, no, na sinabi ni Vice President na kahiya-hiya, no, ang Pilipino, no, dahil sa pagsuko ng Pilipinas kay FPRRD sa ICC. Anong masasabi niyo diyan? No, i-comment niyo diyan sa ibaba, alright? Alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon eh. Nahihiya siya as Filipino citizen ang ating Vice President Sara Duterte. Bakit? Katatawanan tayo ng buong mundo. Okay, naging katatawanan tayo, no, ng buong mundo. Bakit? Na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. Okay, totoo ba na hindi yan ginagawa ng mga bansa? Okay, so yung mga nakakalam dyan, i-comment nyo sa ibaba kung ginagawa ba yan ng ibang bansa o hindi nga ba. Okay, so yung pagsuko na ganyan, no, ng mga may ganyang klaseng kaso, 'di ba, na isinorender sa ng crime against humanity, 'di ba, na kaso. Okay, so i-comment nyo dyan sa ibaba. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Nauna na sinabi ng Vice Presidente na plano nilang mag-apply ng legal aid sa ICC para sa gagastusin sa legal team ni former President Duterte. Joanna, Yan, mga kababayan, no, parang hihingi pa sila ng tulong o suporta, no, mula sa ICC para doon sa pagbabayad, no, sa legal team siguro. 'Di ba? So ito pa maisingit natin, mga kababayan, ito pong isang balita ngayon. No, grabe to si Robin Padilla. Ano ba kasing ginagawa mo diyan, Senator Robin? No. Na-aksidente po siya sa Netherlands, mga kababayan. Kung nanahimik ka kasi dito sa Pilipinas, hindi mangyayari yung ganyan. Imbis na break nyo kasi, nag-isip ka ng batas, no? Kagaya na sinasabi natin nung nakaraang vlog natin. Imbis na nandiyan dyan sana si Senator Robin Padilla, nandito siya sa Pilipinas, nag-iisip siya ng batas na gagawin niya, no, kaysa nandiyan siya sa the Netherlands, no, at para siyang naging na rin doon, alalay, mga kababayan. Alalay at caregiver, mga kababayan, no, ni Medialdea. Eto, sabi rito, panoorin na aksidente ang sinasakyan na van ni Senator Robin Padilla sa Netherlands patungong Germany. Ayon sa senador, wala naman nasaktan sa nangyaring aksidente. Well, okay pa rin, no, na walang nasaktan. Pero siguro kung wala ka dyan sa Netherlands, walang mangyayaring ganyan. Yun lang yun. Tol, nabangga kami dito sa... Nabangga daw sila, mga kababayan, dun sa Netherlands. Ay, nako. Tol, nabangga kami dito sa freeway papuntang Germany. Alhamdulillah, kahit van yung dala namin. Alam mo naman, kapag van, pagka tinamaan ka sa gilid niyan, malamang umikot-ikot ka.
Pero alhamdulillah, walang nangyaring ganon. Kahit tinamaan kami sa gilid. Ayun o. Ayan, no. Diba? Naging ano. Balita ko dito, mga babayan, no, parang wala siyang travel, parang travel permit mula sa Senate, no? Kailangan ba ng travel permit ng isang senador, kahit naka-break sila, no? Sino ba nakakaalam dyan? I-comment nyo nga dyan sa ibaba, no? Pero, simple lang naman dapat nandito siya sa Pilipinas, no? Dito siya dapat nagseserbisyo. Wala siya dyan sa dyan sa Netherlands. Ano ba kasing ginagawa niya dyan? Diba? Naging stable naman si paring Dindo. Si paring Dindo ang driver. Kaya yan. Ngayon, naiimbestigahan kami nung Lesco. Pero alhamdulillah, wala naman nasaktan. Yun naman ang pinaka-importante sa lahat. Walang nasaktan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Diba? Buti walang nasaktan, no? Tol, At maganda pa rin yung ganun, no? Pero mas maganda siguro kung nandito siya sa Pilipinas, hindi mangyayari yan. Diba? So kayo, ano masasabi niyo dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.